Nagbabalikan taong bahay mga abay. Well, ang kasama naman natin ngayon ay si Dr. Luis Lim Chu. Pero ang kanyang palayaw ay si Doc Chito. Great morning! Great morning, Julie. Yes. Abay, Julie. Yes. Sir, meron ba kayong storya? Bakit Luis ang pangalan niyo? Pagtas Chito palayaw niyo. Kasi ano yan Luisito. Kaya lang na hindi na nawala na yung Sito, kaya naging Chito. Ayun yun. Akala ko kasi ang gustong pangalan ng kanyang mother ay Chito, tapos pala'y Sito. Ayun, sige. Doc Sito, ayun. Isa po siyang adult nephrologist at training officer, sa National Kidney and Transplant Institute. Well, sa NKTI, andyan talaga yung mga well-accomplished, trained na mga nephrologists, di po ba? Tama. Doc. At isa kayo doon sa, training officer, isa kayo doon sa nagtitrain? Ako yung nagtitrain sa nag-aaral paging espesyalista sa sakit sa bato. Marami po ba niyan na mga nag-aaral na nandyan sa NKTI? Marami kami, mga around kami ngayon, 28 ang trainees. No? Kailangan yung training because lalo pa nga mga abay na kapag yung ano ba ang tawag dito? Ilan bang naisasagawa nating kidney transplant a year, Doc? Alam mo ba? Ang nagbavari yan from year to year. I think around, hindi ako sure sa exact, but it'll be around 150 to about 200 per year. Per year. At yun ang ginagawa sa NKTI. Pero sa buong Pilipinas, gaano karami kaya yun? Kalahati siguro Halos sa inyo. More than half ang ginagawa sa NKTI. Mga 80% to 90%. Kaya nga, dapat talagang, sabi nga natin, eksperto. Yung specialization ay talagang dapat alam natin. Lalo, alam naman natin, pagka pinag-usapan natin kidney, pumapasok agad sa isip natin, dialysis. Kailangan ba talaga ng isang may sakit sa bato ang dialysis? May iba't ibang uri ba ang dialysis? Yung dialysis, kailangan sa pinakahuling or most severe stage na sa sakit sa bato. No? Importante na magawa natin yung preventive measure sana before we go to dialysis. Pagdating na sa dialysis, ang meaning nun, hindi na kaya ng bato nyo, yung natural na bato mo, yung para habain yung buhay mo. Kasi ang bato is, ang tawag po natin yan is vital organ. Meaning nun, hindi mabubuhay ang tao pag walang bato. Tulad ng kotse, walang exhaust, hindi aandar. No? So, yung dialysis, pag umabot ka na doon sa dulo ng sakit ng bato, na wala nang magagawa, ang tawag nun, end-stage renal disease, 3 ang pwedeng gawin. 4. No? Isa, dialysis. 2 klase, yung peritoneal dialysis na pinadaan sa tiyan. Ginagawa yun 4 na beses isang araw, pero sa bahay lang ginagawa. 4 times a day, pero sa bahay, lang. It takes about mga 30 minutes para magawa yung exchange. Yung isa naman, ginagawa sa hospital o sa center, ang tawag natin, 3 times a week. 4 na oras, 3 times a week, sa isang linggo. No? So, tawag yon, hemodialysis. Yung ikatlo, kidney transplant. Kukuha na po kayo ng kidney sa ibang tao, ilagay doon sa pasyente. Para yun na yung kidney niya. Ika-4, ayaw mo magpa-dialysis, you're satisfied with your life, ayaw mo na, isa rin yung option. Pwede rin yun. Ayaw mo na, and you just want to be left alone. Well, Doc, sinasabi nila na, kapag ang isang tao sumasailalim sa proseso ng dialysis, mukhang nasa 30-70 na daw, parang something like that. How true is that? People have, ang mga tao may nabubuhay na 20 taon on dialysis, no? So hindi naman tapos na, no? Or else we would not offer it, no? If ginagawa mo inaccurate yung dialysis mo o kulang ka, let's say ang advice kasi 3 times a week, gagawin mo ng once a week. Di syempre pag sa gamot yan, kulang ng dosage. So meaning, ang kagandahan ng resulta will not be as good
kung tama yung paggawa mo ng dialysis. Oo, para no? umiinom ka din ng gamot, Oo. no? Kung hindi, Once a day lang ginagawa mo, na 3 times a week pala, o 3 times a day, di kulang ka, hindi ka gagaling. No? Pero bakit mahal? Bakit sabi nga masyado daw mahal ang pagpapadialysis do? Ang ngayon, malaki ang suporta sa gobyerno natin. Now, both in peritoneal and hemodialysis. We are supporting the government through PhilHealth and through other institutions, supports about 9 months a year, no? For hemo and for peritoneal, no? Hindi pa rin tapat kasi sa ibang bansa 100%, no? All year round, no? But it's a better na mas maganda na 'yon kaysa noon wala, no? So we're getting better there and we hope to get better in the future. At tandaan natin, yung binanggit ni Doc Cito na yon, mga bay, if you are a PhilHealth member, Yes. yung sinasabi niyo, ano, na 60% or 90% na ba? O 60% pa lang ang Almost tulong. up to 9 months. 9 months of a lang, year. ayun. 9 months of a year. Yeah. Sa tanong na ayokong mauwi sa pagkakaroon ng sakit sa bato, anong dapat kong gawin? Ano ba talaga ang dapat? Yun ang actually pinaka-importante malaman sa mga karamihan ng tao kasi as sinabi mo na, medyo mahal yung sakit sa bato at saka hindi maganda yung buhay mo kasi marami kang pupuntahan. So ang ginagawa natin, i-avoid, no? Maiwasan yung sakit sa bato. Ang good news niyan na mga 80% sa sakit ng bato, ma-prevent natin, no? Is preventable. Bakit? Karamihan kasi sakit ng bato, number 1 cause ngayon is diabetes. Kung may diabetes po kayo, pag kontrolado yung sugar nyo, maganda yung blood pressure nyo, binabantayan mo yung kidney mo, hindi kailangan aabot ka dun sa sakit sa bato. Karamihan dapat hindi aabot sa sakit sa bato. Second cause ng sakit sa bato, high blood. Pag makontrol mo yung blood pressure, meaning control, hindi yung, ay, wala akong naramdaman, hindi ko inom ng gamot, mali yun. Kasi nga, maski wala po kayong naramdaman, may high blood pa kayo, ang epekto sa kidney, nandun pa rin. So, hindi kayo antay na may naramdaman. Kailangan talaga i-check yung blood pressure. May targets. May target, yun ang i-focus natin yung target. Anong target sa ma-prevent yung kidney disease sa may high blood? 130/90 o 140/90 and below. 130/90 po? Oh, 130 to 140/90 and below. So 150, 160, above target yon. Kailangan ibaba doon sa target. Focus on the target. Sa diabetes may target din, no? Number 3 na magagawa nyo is early detection, no? Sino dapat malaman ng mga tao kung sino yung malaki ang posibilidad na magkasakit sa bato kasi sila yung ifo-focus natin. Sino yon? Sinabi ko na, diabetes, high blood, kung may pamilya kayo na may sakit sa bato, kamag-anak, predisposed din yan. Ano pa, may sakit sa puso, no? Kailangan din yan ma-check kasi marami ding may sakit sa puso, may sakit din sa bato, no? Yung iba, so how do we avoid, no? Yung early detection pala, anong ginagawa? No? Baka sabihin nila, mahal masyado, maraming ginagawa. Dalawa lang ang test na importante talaga. Urinalysis na ginagawa, maski saan sa parte, sa bayan na Pilipinas, ginagawa yung urinalysis. Ikalawa, yung creatinine, isang blood test. No? Kung normal kayo dun sa dalawa, malamang wala po kayong sakit sa bato. No? Importante yun kasi karamihan sa sakit sa bato, walang maramdaman. No? Ibig sabihin, nalalaman na lang na may sakit pala siya sa bato kung kailan medyo... May blood test. Oo. Karamihan kasi walang ano. So, the other early signs would be palagi kayong umihi sa gabi. Normal na tao kasi, isang beses lang o 2 beses umihi sa gabi. Pag more than that, have yourself check. Kasi wala namang sinasabi na may sakit ka sa bato. Pero, may posibilidad, no? Ikalawa, mabula yung ihi, no? Kung masyadong mabula, tulad ng, ang tawag nun, yung puti ng itlog na ginaganon mo, nagbabubble siya, albumin. Albumin kasi lumalabas sa kidney, abnormal yon. Kaya binabantayan din yon. Nagmamanas, medyo late na nga yung manas. Huwag nyo antayin yung sinasabi nila na nagsusuka, sumasakit yung likod, kasi late signs. Mas maaga, mas maganda natin ma-control at saka
iwasan yung pagdadialysis. Huwag ho tayong matakot, mga abay, pag sinasabi, magpapa-urinalysis. Oo, kailangang kukunan ka niyan. Lab test yan, hindi po ba? Wala naman nung doon wala namang... Ihi lang, ihi. Oo. Simple morning urine. Correct, oo. At hindi ka kailangan mag-fasting. Yes, mas maganda yung early morning, no? But any urine would do us good kaysa wala. No? Pero sa creatinine, Doc, Sa creatinine, essentially walang fasting yung ibang laboratory, a few hours lang. So hindi hours. tulad ng fasting blood sugar na several Oo. Itong mga nalaman natin kay Dr. Cito ay napakahalaga. Mag-aabay, puro pagpapaalala. Totoo, maaaring sinasabi ng ating mga kataong bahay, Doc, parang alam na rin namin yung iba dyan. Kaya kami dito nagpapaalala, hindi ho ba? Kasi minsan nalilimutan natin at yung iba, ano masasabi nyo doon sa mga natatakot? Yung sa natatakot, karamihan naman, wala naman talagang problema sa bato. Pero mas mabuti kung meron kayo, malaman natin ng maaga. Kasi kung maaga, maiwasan natin itong karamihan na problema. Very simple lang ang mga treatment. Control the blood pressure, mura. May mga raming mura naman ng gamot. Sa diabetes, meron na rin libre ang DOH. Yes. So, dapat maiwasan, no? Para hindi mas malaki ang problema. At simple test lang. If you are over 50 siguro, no? Kailangan mo na rin magpa-check sa kidney, no? Kasi another predisposed individuals, yung as you grow old, pag tumatanda po tayo, mas malaki ang chance na may kidney disease, no? All ang ginagawa natin is prevention. Prevention is a lot better than cure. Totoo yan. So, sana mag-aabay, nagsilbing mahalagang paalala ito. Huwag yung tipong, okay, narinig namin, pasok sa kalimang tenga, tapos, okay, yung pala yun. Nilabas nyo rin sa kanan tenga nyo at hindi nyo natandaan. Gawin natin, mga baya. Ito pinag-uusapan natin. Napakahalaga na tayo po ay magpa-doktor. Walang masama, mga abay, na tayo po ay magpatingin sa ating kalusugan. Nagpapasalamat kami sa inyo, Doc. Okay, thank you. Salamat din na nakabigay kami ng maiwasan paraan na maiwasan natin sa sakit sa bato sa karamihan ng nagpapanood sila sa buong Pilipinas. Yun naman ang goal talaga ng National Kidney. No? At binabati na rin natin sila, yung mga taga-Rian. Hello, National Kidney. Mga abay, marami pang kayong malalaman sa mga kwentuhan dito sa Taang Bahay. Susunod agad with Mommy Mabel, ang Easy Shop. Babalik kami.